Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post Bilyonaryo News Channel 12 minutes ago. Mainit-init pa na balita. Senate website deface. Just in, a group identifying itself as Nullsec PH has claimed responsibility for a defacement of a page on the Senate website. The group said it was monitoring developments in government and called for transparency and accountability from public officials. As of writing, ito na, yung nakakabahala. The official Senate website is under maintenance following unauthorized posts which appeared earlier this morning. So, hindi ako marunong ng technology. Ang tanong ko, kung na-deface, is it the same as na-hack? Kung napasok ang Senate website, anong ibig sabihin nito? Apektado ba ang pag-live stream ng Blue Ribbon Committee hearing ngayon? Kasi yan ang main concern. Matuloy, dapat may live stream. Kasi yung mga natatakot sa hearing na ito, gagawa sila ng paraan, nakakaunti ang manood. By the way, yung June 4 hearing ni Senator Marcoleta, may nabasa akong post at given time, may nanonood na 230,000 viewers compared kay Erwin Tulfo, 6,000 lang ang nanood. Sa live ito later on, kasi pwede ka namang manood after the hearing, baka nadagdagan na. Kaya lang, malayo ang agwat ng interest ng taong bayan sa BRC hearing ni Marcoleta kumpara dito kay Tolpo. Yun ang gusto kong i-point out. So, ano kaya itong pag-deface o pag-hack? Under maintenance ang website. Sana hindi makakaapekto sa live streaming ng BRC hearing ngayon. I don't know what time magsimula. Usually yan, mga 10 or 11. Wala pang post, wala pang balita kung ano nang nangyari kasi nga dahil may threat daw, dinagdagan ng security, marami na bang pulis, mabuti na lang at nag-post si Senator Amy kahapon. Pinost niya yung pahayag ng NCRPO Chief, si General Abirin, sabi ng PNP, wala naman daw silang namomonitor na threat outside Senate building. Bakit itong NBI lang nagsasabi na may threat? Kanino tayo mas maniwala? Sa PNP National Capital Region Police Office o ang NBI? So ako, mas naniniwala ko sa PNP and CRPO na wala naman daw threat. So, malayo yung opinion ko lang ito, gawa-gawa nila yon para subukan nilang pigilan ulit ang hearing ngayong araw na ito. May pahayag pa si Senator Lacson. Sabi niya, baka daw magkaputukan ulit sa Senado dahil sa Brave 18 Marines. Dahil daw baka ma-cite in contempt sila, makulong. Pag nakulong na, yun na, may manggugulo na daw. Naprapraning na sila eh. Ano pa bang kakayahan ng Brave 18 Marines? Lahat sila wala na sa serbisyo. Alam ko yan makarelate ako kasi nung nasa serbisyo pa ako, amoy ko lang, anino ko lang, dami ng... Ibig sabihin, I have influence, I have power dahil active pa ako. Nung nag-retire na ako, wala na. May mga instances pa nga na halos hindi ako papasukin sa military camp.
pakita ko na yung ID ko. I'm retired General Makana. Sabi ng gwardiya, yan lang po kayo sir, itatawag ko pa sa loob kung papasukin kayo o hindi. Ilang beses akong nakaranas ng ganyan. Kasi nga, ang retired, civilian na. Wala nang kapangyarihan. Kaya, hindi ko maintindihan itong Senator Lacson na dating Four-Star General, natatakot kung anong mangyari kung papasok ang Brave 18 Marines. Baka daw magkaputukan ulit. Ay, nako. But anyway, baka ang kinakatakutan nila yung ibubulgar tungkol sa maleta delivery. O, lalo na kung ito, asahan natin ito anytime lalabas. Fearless 14. Meron pang Valiant 7. Naniniwala ko na marami pang susunod na mga Marines na magsasalita. Bilib ako dito sa diskarte ni Attorney Baligod, hindi niya minsanan na ipinalabas. So, lalong hindi nakakatulog ng mahimbing ang mga na-deliveran ng malita. Biruin mo yan, itong Brave 18 na ito, ako, paniwalang-paniwala na ako. Kasi wala akong makitang ibang hangarin nila sa paglalahad, kundi ang makatulong sa taong bayan. Na kahit tinatawag silang kargador, pabayaan mo na lang. Mga senador na nangmamaliit sa kanila, hindi nila maintindihan yung sakripisyo ng mga dating sundalo. So, maantabayanan nyo ang susunod na update ko. Wala pa akong namomonitor yung sana may magpakita ngayon na additional witnesses. O kung ang isang sigurado ngayon, yung usapan nila nung June 4 is, ang mga Brave 18 magsasabit ng individual affidavits. Kasi yung nauna, joint. So ngayon, individual affidavits na mas detalyado na. Yan, mas maganda na yan. Kasi detalyadong affidavits. Excuse me. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Araw na anak ko diri sa balay sa amang natabangan og yero. So mauna ni ang itsura sa iyang atop sa iyang balay nga yero. So mga buslot na gyud. Gipang sumpay lang ang yero nga mga daot na. So magaulanan na gyud sila ani kung magulan. Mauna ni ang ilang pagpuyo. So inani lang gid in town. So dako na gid kayo og mga buslot. So makaatop na gid sila karon. So mo na ni ang ilang gipatukod kay ilang atopan sa yero nga gihatag karon. So ang anak lang ni Uncle ang nagasaka sa pag-atop kay si Uncle usa siya ka disable. Di siya kakaya sa pagsaka. O karon humanagid sa pag-atop ang balay ni Uncle. Sige, salamat kaayo sa nag-sponsor niining maong sin nga nakaatop mi kay pirmi na ang ulan diri sa akong abuhala. Kapyuta na gani ni sayuti. Usamat sa Ginoo nga atong labaw nga makagahom nagiya sa maong tao nga unta hatagan pa siya og dugang katuigan sa iyang kinabuhi aron dagan ang iyang matabangan nga makapasalamat sa iya.
So ikaw Col, so di na ka kayo katrabaho Col. Di na kayo ko kayo usap ko ka disable. Disable, so di na ka kayo makakuan. Gusto na ko kayo ko pasalamat sa So pila na day ka tuig ang imong balay Col nga kanang inana lang itsura nga mag-antos mo sa ulan. mga kapin na sa hapit na mag-20. Hapit na mag-20. Oo. So salamat kayo Col. Oo.